Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo. Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw pong ito ng Huwebes. Ikalima na po tayo sa buwan ng Marso. Ito ang programang Global na Tayo. Hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan na Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin sa ating Global na Tayo team ang ating mga kasamahan. Sa Master Control, kasama natin si Mr. Milo Jonella. Sa ating Wirecast, si Hero. And of course, ang ating Executive Producer for today, si Ms. Stephanie Vicente. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Patuloy po tayo nakatutok sa ating mga kababayan dito sa gitnang silangan o sa Middle East dahil patuloy pa rin po ang matinding umiigting na tensyon diyan po sa Middle East sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos. Ngayon talagang sakop na po halos lahat ng bansa sa Middle East, kabilang na ang Kuwait, Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Oman, Jordan, including Cyprus, nakakaramdam din po ng mga pag-atake o retaliatory attacks mula po sa Iran. At hindi lang po land-based ang nangyayaring mga military airstrikes, kundi sa karagatan din. Minsan nga sa malalayong karagatan may nangyayari. Okay, dito sa Strait of Hormuz. Ulitin ko, patuloy po na naka-blockade 'yan at patuloy po ang anunsyo at pagbabanta ng Iran na walang dapat dumaan dyan sa Strait of Hormuz, kung hindi, aatakihin nila ito o kaya susunugin yung mga vessel. At meron naman binitawang salita ang Estados Unidos at itong inaasahan ng ating mga maritime industry, lalo na yung mga dumadaan po dyan sa Strait of Hormuz. Kung sakasakaling kinakailangan nilang dumaan, escortan sila ng mga US naval assets ng Estados Unidos. Pero meron din pong ilang mga bansa na yung mga European countries mukhang nagpapadala rin ng kanilang mga naval assets to ensure itong patuloy na pagdaloy ng mga commodities tulad ng langis at iba pa mga pangangailangan, mga produkto kung kinakailangan dumaan ng Strait of Hormuz para mapanatili yung peace at katahimikan at seguridad diyan po sa area na sa Hormuz. At hindi lang po sa Strait of Hormuz, meron pa hong ibang mga kaganapan sa labas ng Strait of Hormuz. Okay? And of course, siyempre, may magandang balita rin po tayo sapagkat ngayong araw na ito, Huwebes, ikalima sa buwan ng Marso, taong 2026, mga around 7 to 8 in the morning, dumating na po dito sa Pilipinas ang may 279 na mga apektadong Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Middle East na nag-request ng repatriation sa gobyerno. Opo, nakarating na po sila at actually nagsagawa na po ng press briefing o press conference ang Department of Migrant Workers para po sa kanilang pagdating at sa ano pang mga kinakailangang ibigay na tulong o ayuda dito po sa ating mga kababayan na nagsibalikan o na-repatriate galing sa Middle East. At sana umaasa tayo na hindi ito ay first batch pa lang ng mga susunod pang mga grupo ng mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Middle East na gusto nang maparepatriate. Dahil nasa around 1,500 o ganun, between 1,500 to 1,700 na po ang mga Pilipino sa buong Middle East na gusto magpa-repatriate pabalik dito sa Pilipinas. Okay? So konting pasensya pa, konting ikangatiis pa, konting hintay pa at hopefully makauwi na po lahat itong mga kababayan nating Pilipino na gusto nang magpa-repatriate mula diyan po sa Middle East. Tulad nga na sinabi ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang isinagawang press briefing nung isang araw
Nakatutok po ang pamahalaan ng gobyerno, ang Department of Migrant Workers, ang OWA, ang Department of Foreign Affairs, maging ang iba't ibang mga embassies at consulates ng Pilipinas para po tumugon dito sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan na naipit sa Middle East. Medyo konting hintay pa ho kasi meron pa rin may mga restrictions pa rin sa mga airspace ng iba't ibang mga bansa sa Middle East. Kaya nga laking tuwa po natin na malaman nating nakauwi na o pauwi na at nakauwi na itong 299 na mga Pilipino na naninira nagtatrabaho sa Middle East sa kabila ng mga air restrictions na pinapatupad po. May nakalusot, may nagkaroon ng window of opportunity at nakalabas. So ganun din siguro ang susunod na mga mangyayari sa mga susunod na batches mula po sa Middle East. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Thyroid cancer, pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account.
Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kapag ligtas ng lumabas, kunin ang emergency go bag at mag-evacuate sa open area o evacuation site. Iwasan ang paggamit ng elevator. Umiwas sa mga tulay, matataas na gusali at estrukturang maaaring gumuho. Maging alerto sa aftershocks, landslide at sunog. Kung malapit sa dagat, makinig sa mga opisyal na tsunami advisory ng barangay o lokal na pamahalaan. At huwag kalimutan, kumustahin ang mga bata at pakinggan ang kanilang saloobin pagkatapos ng lindol. Manatiling alerto, ligtas at handa. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa ating programang Global na tayo, dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Pasensya na po kayo at medyo sinusubukan pa rin po naming makontak itong isa nating kababayang si Arlene Navarro na taga Saudi Arabia. Hindi po namin siya makontak. Sana nasa mabuti siyang kalagayan. Pero kasama natin siya supposed to be na magpo-programa makakapanayam dito sa ating programang Global na tayo para malaman natin ang kanilang sitwasyon naman, yung ating mga kababayan Pilipino na sitwasyon dyan sa Saudi Arabia. Ito si Miss Arlene Navarro. And I hope nasa mabuti silang kalagayan at walang masamang anumang nangyari sa kanila sapagkat nakararanas din po ng airstrikes ang Saudi Arabia, particular dito halimbawa sa Saudi Aramco facility nila. Nandiyan po yan sa Saudi Arabia. So we hope and pray na nasa mabuti po silang kalagayan, lalo na si Miss Arlene Navarro. Alright. Ngayon, habang sinusubukan pa rin nating mga contact si Arlene Navarro, meron naman pong mga kilos ngayon dito sa Pilipinas, lalong-lalo na binabantayan po yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sanhi po nitong kaguluhan na ito sa gitnang silangan. At particular na binabantayan ay yung presyo ng crude oil per barrel. Sapagkat sa naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kapag sumapit sa $80 per barrel o higit pa at lalo pang tumindi, makikipag-usap po siya sa Kongreso, meaning sa House of Representatives and even to the Senate, para makahingi siya ng emergency powers para matugunan po yung magiging epekto nitong matinding pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, both sa diesel at sa gasoline, maging sa kerosene at sa LPG. Lahat po ng produktong petrolyo maapektuhan. So, ang pinag-uusapan po dito ay yung excise tax. So, ang problema po kasi sa excise tax, meron po kasing sinusunod ngayon na kapag pwede lang magbawas o pwede lang suspension ng excise tax, hindi tatanggalin, kundi suspension pansamantala ng excise tax. Okay?
Now, yun po ang ano ngayon, yun po ang tinitingnan na dagliang maaari makapagbigay ng relief remedy sa mga kababayan natin upang maproteksyonan sa sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo. Alright? So, yun yung excise tax. Alright? Pero, yung kailangan sumapa muna sa $80 per barrel. At kung di ako nagkakamali, pagkasampa sa $80 per barrel, kinakailangan masustain niya yan ng ilang linggo bago tuluyang isuspend ang excise tax. Ngayon, meron po kasing isinampang panukalang batas si Marikina Representative Kimbo. Okay? Ito pong batas na ito, House Bill 82, I think itong ang House Bill na ito na sinampa, pinanukala ni Representative Kimbo ay itong House Bill na 8257. Kung di ako nagkakamali, ano po, yung House Bill na yan. Ngayon, ito pong House Bill na ito ay upang makatulong sa Pangulong Marcos Jr. at sa mga susunod na Pangulo para mabago yung sistema na yan. Ngayon, we're still trying to get in touch with Arlene, pero talagang hindi natin makuha. Okay? Pero hopefully, makausap po natin yan. Okay, magpabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na ang kasal ay isa sa pinakamatandang tradisyon sa mundo na nagsimula mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas? Isinusuot naman ang singsing sa kaliwang kamay dahil pinaniniwala ang may ugat ng pag-ibig na diretso sa puso. At alam nyo ba, ang buwan ng Hunyo ang pinakapaborito para sa mga kasal dahil ipinangalan ito kay Juno, ang diyosa ng pag-aasawa. Dito sa Pilipinas, ang kasal ay tinuturing na sagradong sakramento. Kaya't wala pa ring divorce law hanggang ngayon. Kaya tandaan, ang tunay na kasal ay hindi lang tungkol sa selebrasyon, kundi sa habang buhay na pangako ng pag-ibig at katapatan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya? Yung higanteng relo
Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. At well, mga kababayan, taming ang aming pong panghingi ng paumanhin sa inyo at sapagkat wala tayo nakakapanayam ngayon dito sa ating programa for reasons unknown. Ang atin lang is sana nasa mabuting kalagayan si Miss Arlene Navarro na Saudi Arabia. Nothing has fallen bad sa kanila. Sana po safe pa rin sila sa mga oras na ito. And of course, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa ating programa. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!